Kung yan ay kasawian, kapatid na William, yung paghuhukom sa mga taong hindi maliligtas, para sa mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, ano ang araw ng paghuhukom? Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat po ng Lucas sa 21, ang talata po ay 27 hanggang 28. Pahayag po sa atin ng Biblia. Pakinggan po natin. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ayon po sa mga talatang ating pong binasa, para sa mga lingkod ng ating pong Panginoon Diyos, ang ibig sabihin po ng pagdating ng araw ng paghukom ay araw po ng pagliligtas. At ang araw ng paghuhukom, marami tayong pagtalakay. Bago mangyari, may mga palatandaang magaganap. Opo. Pagka nagaganap na po yung mga palatandaan, ang sabi nga ay malapit na ang pagliligtas doon sa mga tunay pong lingkod ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung ang paghuhukom, kapatid na William, ay kinatatakutan ng marami, kahit ng makapangyarihan taong hindi maliligtas, kahit ng mayamang hindi maliligtas, ano naman ang damdamin ng mga maliligtas sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo o sa araw ng paghuhukom? Sinabi po sa talatang binasa natin, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kaya sa ating ginagawang pagtalakay tungkol sa paglipas ng isang taon, pagpasok ng bagong taon, dito ba sa mundong ito, kapatid na William, masusumpungan, matatagpuan ng tao ang tunay na pagbabago? Hindi po, sapagkat sa pagdaan at paglipas po ng taon, lalo lang pong tumatanda itong daigdig na kinalalagyan po natin at papalapit na po ang araw ng kawakasan na itinakda po ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung merong mang plano ang tao, merong siyang resolusyon, di mo masamain, di ba? Opo. At na-achieve niya yung kanyang mga pinanukala. Nagkaroon siya ng magandang tahanan, nagkaroon siya ng maraming mehoras. Pero pagdating ng paghuhukom po, masusunog ng lahat yon. Kaya